sa love team before. Parang, kapag sinabi mo kasi, doon lang namin gagawin na rin. Alam namin yung mangyayari sa eksena, pero hindi namin masyadong parang ino-overthink gaya na ngayon. Mas nagiging meticuloso kami, mas sensitive sa lahat, mas inaaral namin, mas ino-overthink namin na pag sinabi ko ito, okay lang yan. Pero dati kung nandun sinabi sa amin, go na agad. Pero ngayon mas nagkakaroon ng deeper knowledge siguro dahil na rin sa mga nakakatrabaho ng director at mga veteran actors. I think ang laking impact and tulong sa kung paano yung changes namin as a team and as individuals. Sa'yo, Seth, how about for Francina? Siyempre, may pagka-independent. Yan. Yun. Yung mga times na maraming beses na ginagawa na lahat ng siya lang. So, kaya niyong gawin lahat. Kaya niyong bukan yung sarili mo, kaya niyong bukan yung sarili mo. Yun yung mga changes na nakita ko pagiging independent. And yung pagiging dagdag sa pagiging professional na kagawin sa trabaho. Yung homework, she do her homework. So, yung mga ganun bagay. At syempre yung pagiging mahalaga. Yes, yung pagiging caring niya sa mga taong nasa paligid. Ako yung palagi na katigil, yung kasama namin. Kami nakakakita kung ano at kung sino yung bawat isa at yung mga masasabi natin. Okay. Okay, Last question na lang. Sorry. So, dahil ang dami yung mga nakakakilig na eksena or mga shows and mga ano, may time ba na minsan nagiging totoo yung kilig? So, kanino? Ba't hindi? Pag nag-date sa'yo, ikaw yung nagtumatawa eh. Ano yun? So hindi kami Ayun. Ako, syempre, may mga kilig moments, yung mawala. I'm happy na may ganong feeling kami nararamdaman sa isa't isa. So it's a, pag kinilig kami. So, hindi na namin sasabihin sa isa't isa. Secret na namin sa amin. Ang honest nilang dalawa, yun lang ang gusto ko. Yun isa sa mga gusto ko dito sa Francet. Saka parang yung act na ginagawa namin, parang ang sarap sa pakiramdam ng natapos kasi naramdaman namin yung eksena. Parang iba rin sa mga eksena. So, it's nice. Naisa puso namin yung eksena. Saka yung din na nakita sa mga mata namin. Parang gumalaw lahat ng mga nasa isang salita. Yun yung akin. Thank you. Okay. Ito gusto ko magtanong eh. Alam ko, I know how special your friendship is. Ang kaibigan ba may karapatang magselos? Hindi. Hindi naman, I'm not leading to something else ha. Like kami ni Chad, for example, may halimbawa na pero ayoko maliit sa'yo ha. Karapatan ba ako magselos o siya as magkaibigan? Parang gano'n. Huwag nyo itong i-forward to something else ha. Baka meron ba sa magkakaibigan? Nagsiselos. Ay, ito kaibigan? Ay, hindi mo kaibigan yun. Diniretso ikaw. So, nagselos ka pa? So, nagselos ka na ba? Nagselos sa Oo, nagselos na ako. Ilang beses. Alam mo na, nakahali sa without you knowing eh. Pero nagsiselos ka. Joanna. Nagselos na ako. Ay, sa'yo. Sa'yo. Sa'yo da? Tao o galaw o movements o action, set. Yan na, sinasabi niya sa inyo. Alam mo niya, yun na yun. Okay. Yun na yun. Yun. May tao. Wala naman.
Sige na, bigyan na. Sana hindi ko na tinanan. Oo naman, siyempre sa tao. Pag nagselos ka sa bagay, ano isip mo naman eh. Sinasabi mo. Sa tao na siyempre. Talino talaga. Sinasabi niya ba? Sinasabi mo raw siya Shane, nagsiselos mo. aware ka ba na Ay, hindi ko sinasabi. Pero nakahalata. sa halata mo ba may selos? Nagselos siya for a time o hindi mo alam na nagselos pala siya? Naramdaman. Wala po akong may Ayaw ko sagot. Yung ano na yan ang ilo, may ibig sabihin yan. Ano po kasi ito medyo masikreto sa nararamdaman niya. Ay, Ilawin naman yan. baka kanya hindi niya alam. After a few business days or a few hours, and yun na po. Kaya ko umuwi kasi nagselos ako. Pero okay na. Okay na, tama naman ang lalaki ang umaamin. Hindi naman ganda-gandahan. Magkano kung maganda ka siya, pero ganda-gandahan ka naman ang gusto ko, di ba? Kung aamin ka na, nagselos siya for a time. We respect that na hanggang doon lang kaya yung share ha. Saka, nagsiselos kami in a good way. Paano? Hindi yung selos na long way sa toxic way na selos. So, healthy. Yung mga selos na yun, yung mga weapons, yung Ganon. Wow. Okay. Kilig na So walang kilig na para sa masalo sa mga magkakaibigan. Talagang binalik ko sa tanong mo. Diba? Okay, we are now down to our last question. Si Nick, kaya I don't know if he has question. Nicky ng standard. If not, I will give the microphone now to Alex Rosas of Daily Tribune for his questions. Gentle. Either ka na. My God. What is a bigger challenge? To star for the first time in a Metro Manila Film Fest movie? Or to star for the second time in a Metro Manila Film Fest movie? For me, yung pangalawa, Why? masahanapan ko ng tao. Lalo na po sa akin. Nalumi na yung my future, yung best third picture. Nakuha ko rin yung award ko. Siguro dahil doon, masahanapan ka lang ng tao. Sina-expect nila na yung graph mo dapat pataas. Break. Hindi dapat pagano'n. So, I welcome Johnson. dapat yung momentum mo yung momentum mo mahawak at ma-maintain mo. So, for me, pressure ka nung first time mo gagawin. Ngayon naman, yung pressure na yung tao nasa ibang pressure 200% na yun. Double effort. Kasi, hindi pwedeng tumaylay yung pangalawa mo. So, kailangan sibahan yung sibahan. So, for me, yung pangalawa. Sorry po, ano po ulit ng first? Hindi ko po narinig masyado. Which is a bigger challenge to star in your first Metro Manila Film Fest movie or to star in your second Metro Manila Film Fest movie? Kasi di ba last year, nasa My Future You kayo, MMFF, and this time again. Thank you po. Thank you po sa pag-repeat session na po. Ako po ang sagot ko, I think is both. Kasi yung first, sasabihin nila na ano yung reason bakit ka nandito? Why are you deserving na mapasali sa MMFF? And the second is, ano bang kaya mong ipakita? And tama naman po yung sinabi ko sir, hindi pwedeng parang pababa. Dapat lagi lang pataas. Dapat lagi mong ine-excite yung mga tao sa kung ano bang pwede mong ibigay at ipakita sa kanila. I would say both. Kasi parang every time na mabibigyan ka ng proyekto at kasali siya sa MMFF,
audition ko sa buong Pilipinas, sa lahat ng manonood na kaya ako nandito kasi ito yung kaya kong ibigay at ito po yung kaya kong ihandog sa inyo. And I think dapat ang lagi mong nakalaban yung mismo sarili mo. Lagi mong hilitan yung sarili mo na kung gano'n ka kagaling kahapon, dapat mas magaling ka ngayon. Kaya pa I would say no, kasi pareho siyang challenge.